ba, lumalamig na ang panahon, which means malapit na ang holiday season. And potluck season na naman, party season, hosting season. And alam ko ang number one concern ng marami sa atin, yung budget. So today, let's create a panghanda na special pero under 1,000 pesos. So ito, nasa sa inyo. I'm going to show you 3 variations. Panghanda, pangregalo, pangdala sa potluck, pampakain mo sa iyong mga visitors, office mates, family members, at kung ano-ano pa, using bihon. Bakit nga ba bihon? Kasi natatandaan ko dati, ang turo sa akin ng nanay ko, pagkahandaan, palagi dapat may noodles. Hindi lang yan pang pa-long life, kung hindi, pandagdag din ng handa. Di ba kasi ang noodles, umaalsa, marami, pero affordable. So, simulan natin muna sa classic. So, this is chicken bihon. Okay, so ang chicken ko dito is actually leftover na chicken inasal. So, kinrumble ko lang yan. Kinrumble kong ganyan. And meron na tayo ditong kaldo na ginawa ko kanina. Okay, so first, gawin na natin yung ating kaldo. Yan yung pinaka-importante. Very, very simple. So, ito lang naman is my personal way of preparing the kaldo. Pinapainit ko na tong aking kaserola, oil. And then into that, we put some garlic. Okay, so the key is, yan, papulahin mo talaga yung bawang. Almost burnt, but not burnt. Ayan o, yung mapula-pula na, nakikita mo, namumula yung ilalim ng iyong stock pot, and then I put the onions. And then, I'm going to put shiitake mushrooms. Ito ay dried shiitake mushrooms na hinugasan ko lang. So, nung pagkahugas ko, umalsa siya. Ayan o, you can see, di ba? Umalsa siya pagkahugas. And then, ilalagay ko to dito sa kaserola. Igigisa ko din. So, the umami coming from the mushrooms, magiging malasang-malasa yung ating kaldo. Okay, and then I'm going to put water. Kinapos, dagdagan pa natin ng konti. Okay, a little bit of water. Okay, that's it. And then I just put around 2 tablespoons of my bouillon paste, chicken bouillon paste. So I bring this to a boil and then iiwan ko lang to dito nagsisimmer. Siya ang maghihintay sa akin. Okay. And itong recipe na ito po, no, hindi lang siya affordable because the ingredients are affordable, but also dahil mabilis lang po siyang gawin. Mapapansin nyo, sa lahat ng recipes na lulutuin natin, isang wok lang ang gagamitin ko. Lilinis-linisin ko lang po ito. And by the way, the price of the ingredients, nagbabago-bago po yan. So just in case nagmahal ang bawang, abay, bawasan mo na lang ng konti ang bawang. Nagmahal ang carrots, paltan mo ng ibang gulay, nasa sayo na yan. But as of filming this episode, less than 1,000 pesos po ang aming nagastos. So, let's gisa-gisa. Kahit nagisa ko na yung kaldo, magigisa pa ako para talagang mas masaya. So, a little bit of garlic. Little bit of onion.
Then, lagay na natin ang chicken. Guys, kasama din po sa costing itong leftover ha, na chicken. And, eto ang aking secret na pampadami ng protein. O, tokwa. Crumble mo dyan. Tokwa from the palengke. Actually, sa totoo lang, nung iniisip ko, mahal pa nga ito eh. Kasi yung pag mga pang-commercial, pag mga pambenta, less than 600 pesos or 500 pesos makakagawa ka. Mas special kasi ito. Siyempre, di ba? Then let's put the caldo. Kung ayaw mo na may mushroom yung caldo, wag mo. Salain mo. And then, maghihiwa ako ng repolyo. Ang kalahating repolyo lang ang magagamit ko dito. Diba? Dagdagan mo yung gulay. Kasi ang gulay mura. Pampadagdag ng kulay and healthy. Nakaabang si Bambi sa bihon. 3 ways. Okay, and then let's put the bihon. Kalahating kilo. Mana din ang carrots. Yan po kasi. Aalsa po yan. Ganda nitong malaki kong kutsaron, no? Saan ko ba binili yan? Parang sa Landmark ko. Binili yung malaking kutsaron na yan. Then always taste it. Sa kaldo pa lang, dito sa sabaw, malalaman mo na kung anong kakalabasan ng good. Pag nakita mong medyo, ayan o, na-absorb na, ako lang po ito, nagugupit po ako. Kasi 'di ba minsan sa potluck, sa mga picnic, ang hirap kainin pag sobrang haba ng ay natasikan na ako, buti nag-apron. Pag sobrang haba ng noodles, para may added color and texture and flavor, lagyan natin ng spring onions. Paminta pala. Nakalimutan ko maglagay ng paminta. Pahingi ng paminta. Okay, kalahating kilo lang po yan, ha? Cabbage. So, mapapansin mo, hindi ko nilagay lahat ng cabbage. A little bit of caldo. Ako tinitikman ko to make sure na malasa yung pinakapansit. Turn off the flame. Ako doon. Paminta. And then, may mga pinaredy ako. Diyos ko, wala po pala kasi kaming bilao. So, ito yung pinaredy ko. Kaya ko po hindi inano to kasi gagawin kong pantopping yan. Kasi 'di ba, ang mga tao, tayo, gusto natin, when we buy yung mga nakabilao, yung festive, yung ibabaw, sino ba naman ang may ayaw ng hindi festive? Naku, tignan natin. Mukhang maliit tong lagayan ko. Pero panindigan natin. Okay. So, ayan. So, hindi nga umubra. Pero ang gagawin ko po, isa-sharon ko na lang to. Diba? Ganun kasi yun.
Yung parang, nagluto ka, sasabihin mo sa kapitbahay mo, or sa biyenan mo, nagluto ako ng something, dadalhin ko sa office, pero patitikimin po kita. O, diba? So, isa-sharon ko to. And this one, para po hindi agad lumamig dahil meron pa akong dalawa pang iluluto, ipapasok ko po muna sa loob ng oven. Patay po yung oven ha. Patay po yung oven ko. Ipapasok ko lang po dyan para hindi siya manuyot at hindi lumamig. Okay. Tapos, ito, Sharon na to. Igigisa ko lang yung topping. Gigisa ko sa butter. I-check ko ha kung kasama sa costing to. Pero kasama naman siguro. Makikerry naman kasama na sa costing yan. Carrots. Cabbage. Season it. And then, yan. Anuhan mo lang dyan sa... ibabaw. O, ito, dyan mo na. Sa pang-sharon. And then, kukuha lang ako ng konting mushrooms. Gigisa ko din. Okay. Alright. And para po hindi mag-dry, let's get cling wrap. I-cling wrap ko lang po yung ibabaw. Naku, itong naghihingalo ko na cling wrap. Hindi ko kasi siya ma-let go. Kaya, ay, tignan nyo po, binalot ko pa ng tape. Basta ba functional pa at malinis, di ba? Ba't mo naman i-let go? Dapat i-let go yung mga wala ng pakinabang. Okay? So, lalagay ko muna to dito. And then, one down. Gawin na natin yung pangalawa. Ayan. So, sa pagka may mga pansitan ka or normally sa Chinese restaurant may gripo tapos binabanlawan lang nila ng tubig. And ako po ay walang gripo. Ito mga ganito, pwede mo ilagay sa stock yan. Walang gripo, so iti-tissue ko po ito. Malinis na tissue yung gagamitin natin. Kung gusto mo naman banlawan, pwede mo naman banlawan ng tubig. Diba? Yung mga wok, binabanlawan ng tubig. Ako, for today's video, pupunasan ko. And then next, gumawa naman tayo ng Korean style na bihon. How easy is this? Meron ako ditong kimchi and fish cake. Kasama na din po yan sa costing. Pero disclaimer lang po. Binili ko po ito sa Korean store, sa suki ko. So medyo, parang itong isang pack na to, 120, 130, kalahati lang ang gagamitin ko. Tapos ito parang ganun din ang presyo. As usual, maggisa tayo. Bawang, sibuyas, and then ang aking magic ingredient, tofu. Tokwa. I like using tokwa na crumbled kasi yung parang
sumisiksik siya dun sa bihon. Ayan, pinalagyan ko ng tubig yung stock. Feeling ko kasi baka kakapusin siya. Okay, and then let's put some kimchi. Kalahati lang. Yung ilalagay ko. And fish cakes. Lalahat ko na to. And para malayo ang marating niyan, gugupit-gupitin ko. Caldo. So, pakuluin ulit natin to. Lagyan ko lang ng mga 1 to 2 tablespoons na gochujang para lang mas, alam mo yon, mas pungent yung Korean flavor. But this is totally optional. Kung feeling mo na masyadong magiging spicy, tanggalin mo. Ayan. So, papakuluin ko yan. And then dito, tatanggalin ko na po lahat ng mushrooms from my caldo. Kasi yung last bihon na gagawin natin ay wala po dapat na mushrooms. Ayan, pang-garnish yan. Tapos, yung iba, dito na natin idiretso. Ayan, tikman. Tikman natin. Diba? Maski ako naguguluhan ako pagka ganitong mga 3 ways yung ginagawa ko, nalilito din ako. Good. Very tasty. Let's put half a kilo of bihon. Diba? Yung pag may mga tira-tira ka sa katulad nito. Actually, ang pinabili ko lang dito ay spring onions, cabbage, tokwa. Yung hipon, may stock kami na naka-freezer. Ano pa ba pinabili ko? Yun lang, no? Tsaka bihon. Repolyo. Repolyo, spring onions, Mani. tofu, mani, bihon. Yun lang ang pinabili ko. The rest, mga nandyan, mga tira-tira. Diba? Dito, you can actually use sotanghon, pero ba't ba bihon ng naisip ko? Gawa nung last variation. Kasi yung pinakahuli, sasabihin ko na, gagawa tayo ng pad thai but using bihon. Kasi kung pinanood mo yung Bangkok vlog, di ba, yung kinain kong pad thai doon, yun yung gustong-gusto ko. Papipiliin ka niya ng mga noodles. You can choose if you want the classic Ho Fun rice noodles, if you want bihon, or kung gusto mo yung makapal, yung Ho Fun na pang pad siiw. I always choose bihon kasi feeling ko mas kumakapit yung flavor pagka bihon yung gamit. Isang gupit lang ha. Baka mag-enjoy ka ng kagugupit. Medyo natabangan ako. I'll put some patis. Hindi pala natin na-season yung gisa nito kanina.
And then, maglalagay pa ako ng konting kaldo. Remember ha, i-absorb pa niyan yung liquid. So, be generous with the kaldo. And ang topping natin dyan, ayan, okay na to. I'll turn off the flame. Ang patopping ko po dyan ay nagigisa ako ng mushrooms and lalagyan ko ng konting egg. Parang scrambled eggs. Parang topping ng japchae. But this one, hindi siya matamis. Hindi ko siya lalagyan ng pampatamis. Kasi para pagbihon, hindi ko masyadong bet na manamis-namis. But kung gusto mong manamis-namis, nasa sayo yan. Yung huli naman natin, the pad thai is slightly sweet. Okay. Isalin ko muna dito yung mushrooms. Sa kawali ko po siya sinalin. Dahil yung kawali ang malapit sa akin. Pero typically, mas malayo kasi yung platito. I'll use this para hindi magasgas ang aking pan. And then that's it. Season it with a little bit of fish sauce for umami. Huwag mong i-overcook kasi maluluto din yan pag nilagay mo sa ibabaw ng mainit mong bihon. Okay. So, plate. Lagay natin to. Itong kimchi, gugupit-gupitin ko para alam nilang may kimchi. Kasi baka mamaya, dadalhin mo to sa party nang hindi pala kumakain ng kimchi yung ibang bisita, diba? Baka magkagulatan na lang kayo doon. Mushrooms. Kimchi. Spring onions. And dito ako masisira. Alam ko may magko-comment. Parang hindi naman 1,000 pesos yan. Kasi 'di ba, wagas ako magbuhos ng sesame oil. Patawarin nyo na po ako. Kahit lumagpas ng konti sa 1,000 pesos, alam nyo namang pagdating sa sesame oil, sirang-sira ako. Sesame seeds. Diba, bongga? And then, ikikling wrap ko para hindi matuyot ang ibabaw. Directly on the surface kasi para sa pictorial natin mamaya dahil may isa pa akong lulutuin. So ito po, pagka dinala mo sa mga parties, tinakpan mo syempre, nilagay mo sa microwavable container. Pagdating mo sa party, pasingawin mo para hindi basta mapanis. Okay. And then, may pang Sharon. Eto, ako lang naman din ang kakain nito mamaya. Kami-kami lang din. So, dito ko na ilalagay yung isang, baka magkasya siya dito. Diba? And then next, lulutuin natin yung last. Magpapalit na po ako ng wok. Sa bagay, pwede naman pabanlawan ko na to.
Pababandawan ko po itong wok. And then, let's do the last. Okay, so for the last, gawin na natin yung kinikwento ko sa inyong pad thai na ang ginagamit ay sotanghon. Sotanghon, hindi pala sotanghon, bihon. Yung dun lang po, parang binlunch na niya yung bihon. Yung malambot na. Ako naman po kasi, nasanay ako ang bihon, nilalagay na ng ganun sa kaldo. Yun dun sa bilihan ng pad thai, dun sa tapat ng Palladium, malambot na yung bihon. Binlunch na yon or sinoke nila. So first, let's saute onions and garlic. Isasagad ko na yung garlic. Lahat na natin yun. Tapos, nagdikdik ako dito ng mani. This is adobong mani, pinabili ko sa palengke. Yan po ang pad thai. Wala na mga pad thai sauce. Toast mo yan. Crack ako ng eggs dito. Re-recycle ko na lang tong lalagyan. Ay, magka-crumble din pala ako ng tofu. Okay, I put some Thai chili flakes. If you want it spicy, kung ayaw mong spicy, huwag mong lagyan. And itong bihon ko, i-itcha ko po dito sa stock. Lots of patis. Spring onions. Shrimps. And then the eggs. Okay, bisitahin natin to. Ay, sorry. Okay. Then back to gisa-gisa. Lalahat ko na po itong tokwa. And I put more spring onions. Balikan ko to, baka nalalabog na yan. Pwede ko nang kunin yan. Okay. Kukuha muna ako dito ng pang-topping ko, pang-garnish. Lagay ko lang dyan. Diba, bongga? And then this. Bakit ba hindi ko ilapit to, no? Tapos, ilalapit ko yon, ilalayo ko to. Papatayin ko yung apoy. Ganon. Minsan, pag nagluluto ka, kakausapin mo yung sarili mo. So, alam mo, yung para bang ginagaranti mo yung sarili mo na tama ang ginagawa mo. Ganun ako, especially pag nagbe-bake. Yung inuulit ko sa isip ko, butter, eggs. Kasi pag nagbe-bake, Diyos ko, pag pumalpak ka. Kaya kailangan medyo nasa sarili mo ikaw. Teka, lagyan ko pa ng konting caldo because it looks dry. I put some calamansi juice. You can use lime juice. You can use lemon juice. Kasi ang pad thai medyo on the sweet side.
And then let's put some white sugar. A little bit more oil. A little bit more patis. And hindi ko ata nagupit to. So, hindi pa huli ang lahat. That's it. Now it's time for me to taste it. Good. Nandun yung spice, pero parang hindi pa lasang pad thai. So, lagyan ko pa ng lime juice or lemon juice. And then, ilalahat ko na tong spring onions. I'll put more peanuts na crushed. Siyempre, hihinaan ko yung apoy kasi feeling ko by the time na patapos ako nag-crush ng peanuts, tostado na yan. Tapos, lalagyan ko ng konting brown sugar. Kasi, nagbabasa ako nung isang gabi ng parang Thai cookbook. Iba talaga yung lasa if you use palm sugar. Order nga ako online eh. Parang may konting, alam mo yon, Southeast Asian kick. O, diba? Maiba naman ang iyong... Maiba naman, hindi puro bihon with lechon. Patikim ulit. Dito na mismo ako tumikim, ha? Pero kung ititinda mo, wag kang titikim mismo dyan. Baka mamaya isang oras pa lang sa Lalamove, sa motor, panis na yung... Why? Sarap! Parang kalasan na nung kinain ko sa Bangkok, pero lalagyan ko ng konti pang brown sugar. Sarap, nakaka-proud. So, ilalagay ko na to sa container, buhusan pa ng konting kaldo kasi baka mamaya tuyot na yan. Nasa na yung ating bilao? Na hindi naman talaga bilao, dito ako mag-plate. Ang dumi kasi dyan. Masasabihin yung lapit-lapit mo sa palengke. Hindi ka nakapagpabili ng bilao. Kasi po, akala ko, meron kami mga bilao. Actually, meron naman po. Kaso lang, iba't iba po yung size. Eh, hindi magandang picturean pag ganon, di ba? Maganda yung pare-pareho yung size. Ay, napagod na ako. Tapping. Peanuts. Tapos, lagyan natin ng konting Thai chili flakes on top. Actually, nilalagyan niya ng lemon. Kaso, nasama ko ba sa costing tong lemon? Feeling ko, baka sa kung ano-ano nilalagay ko, lumagpas na ako sa 1,000 pesos na budget. Pag po magsaserve kayo ng lemon wedges, tanggalin nyo po itong puting ito, ha? Yan, tanggalin nyo po yan. Actually, ang nilalagay po talaga dyan, lime. Kaso lang po, kanina kasi after mag-gym, dapat didiretso ako sa grocery store. Kaso lang, tinamad po ako. Kaya pagka tinamad ka, hindi authentic. Ganun yun. Sa pad thai, sa lahat ng bagay,
sa relasyon, pag tinatamad ka, aba, hindi authentic yun. Kaya magtiis tayo sa lemon. Pero dapat yan, green, hindi yellow. Ayan, lagay mo dyan. Diba? O kalahating lemon lang naman na magagamit ko siguro. Pinang-garnish ko lang. So, palagay ko po, hindi naman kamahalan. Let's put some chili flakes. Thai chili flakes. Just be gentle because this is very, very spicy. And bago ako magligpit, wala na pala akong pupwestuhan sa oven ko. So wala akong choice, bibilisan namin ng pagliligpit. Medyo nalulungkot ako dito. Siguro naman hindi pa din ako lalagpas sa budget. Kasi nung kino-costing namin kanina, mga nasa 650 pesos lang. Ayan, nilagyan ko lang po ng konting chicharon para naman masaya yung ating bihon, di ba? Tapos tikman na natin. Girl, halika, tikman mo itong niluto ko. Kung a-attend ka ng party, o pwede sa kasal mo, di ba? Ganyan ang luluto. Pansit sa kasal? 3 ways yan, dear. And 1,000 pesos lang. Less than 1,000 pesos ang nagastos ko. Pang birthday. Di ba sa birthday mo? Oo, wag naman sa kasal. Sa kasal mo, para mahaba, tumagal kayo ng karelasyon mo. Di ba? So meron ako ditong chicken bihon. Pansit. Korean style bihon, Wow. and this is pad Thai style bihon. Hindi ako excited. Sige, go. Hindi ka dyan kukuha. Saan? Ito, kasama na to doon sa 1,000 pesos. May pang Sharon pa. Yan. Tapos ito mainit. Di ba? So pagka nandun sa buffet, yung gaganyarin mo, hindi ka dyan kukuha. Huwag dyan display yan. Di ba? Display lang yan. Ano to, may kimchi? Yes, tikman mo. Ito muna. Parang pad ganyan thai. yung niluto ko noong isang araw. Oo nga, nagluto ka na nito. Chicken and shrimp. Ano lang yan, shrimp and tofu. Kasi nga, di ba, budget tayo. Ang ginamit ko lang puro tofu. Akala ko chicken. Puro tofu lang. Wow, very pad thai. At hindi nakakasamid. Talaga? Hindi kasi sa Bangkok, di ba, masarap. Sinasamid ako. But medyo dry. Ito perfect. Yum. Nakain ka naman ng kimchi, di ba? Yes, it's my favorite. Sarap. Let's try. Kimchi with mushroom. So budget ano to? Yes, and using mga tira-tira. It's different. Ilan ako nakatikim nito? Hindi ka nasasarapan. Invento mo ba? Ninanamnam ko pa, wait. Okay lang naman kung hindi ka masarapan. Kasi kaya nga, 3 klase yan para kung Grabe saan ako. kayo matakam, yun ang lutuin nyo, di ba? I-rank ko na lang sila. Wow, ni-rank. Eto, ano to? The Chicken lang yan. Yung tira nating inasal kahapon. Wow. So this is the classic, parang bihon Pinoy style. Let's see. Anong kaldo mo? Believe it or not, ang kaldo ko, pinakuluan ko lang yung mushroom. Sarap. Tapos nilagyan ko ng konting chicken powder na Switzerland. Charot. So, ito yung top to ko. Initsupara yung kimchi. Okay lang. Talagang, di ba, you can't please everyone. Yeah. Pero I like kimchi. Ewan ko. It's a surprise to me. Di ba? Talagang magkakaroon ka ng favorite, magkakaroon ka ng hindi masyadong gusto. Exact. And that's alright. Yes, That's okay lang yun. Nire-respeto po namin yun. O, ayan. So, tandaan nyo po, ha? Sa mga handaan, sa mga paninda, sa potluck parties, sa pagluluto sa bahay, bukod po sa budget, importante din talaga na masarap yung iyong ihahanda. Yeah. Ipapakain sa mga mahal mo sa buhay. Kaya today,
we cooked, we prepared 3 types of bihon na ang budget natin 1,000 pesos. Na alam ko pong sasabihin nyo, yung sesame oil pa lang, patawarin nyo na po ako doon. Okay? Kaya po siya naging mura dahil tokwa ang ginamit natin. Aha. Yung hipon, 1/4 kilo lang po yan. 490 lang po ang kilo ng hipon sa palengke. Pang 490 lang toppings. ba? Hindi. Parang 460 lang nga eh. Or 450. Pang toppings lang. So ayan, gumawa ka na. And pag nagluto ka, itag mo ko, itag po ninyo ako. Kung meron pa po kayong mga ibang handaan ideas that you want me to feature, you want us to show you how to execute it ng version namin, ilagay niyo po yan sa comment section. We'll see you all soon and sending love to everyone. Kain pa! Sa'yo na yan, Sharon mo yan.